Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan, at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689, at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo pong hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Gandang hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. When you lose your health, you will lose everything. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Yung mga na-miss out nyo pong episode, pwede nyo pong i-search dyan, no? Yun nga po, paki-share nyo kasi makatutulong ho kayo sa mga kaibigan ninyo, relatives, dahil marami ho silang matututunan about sa health. So, isang way din ho yun ng pagtulong sa kanila. Ayan ho, for our good news and announcement, ibinalik ho natin ang free check-up but only for a limited time. Libre ho ang konsulta, walang bayad. At ibinalik din ho ang free urine and sugar testing and free colon cleansing for your referral. But hanggang March 31 lang po, Easter Sunday, dahilan lamang ho sa mga nakikiusap na sila daw ho ay hindi nakahabol sa ating free check-up dati. So, para hong pagbibigay sa inyo sa mahal na araw, no? Yan na po ang maibibigay naming regalo sa inyo. Kaya ho, samantalahin nyo, magpalista na po dahil less than 2 weeks lamang po ito. Ayun po, so may mga bakasyon po. Try to focus your time to God and also, sa health po ninyo. Bigyan po ninyo ng oras, no? Yung may mga nararamdaman ho dyan, huwag nyo hong ipagwalang bahala at imposible hong walang cause yan kung bakit kayo nakakaramdam ng hindi ho normal. Yung atin hong promo package, so buy 2 detox, may free ho kayong 1-day blood cleansing or vector scan. Or if ang pinili nyo ho, by 1 detox plus 1-day blood cleansing, ang ma-free nyo ho is vector scan. So mas maganda ho ito kaysa sa dating promo dahilan sa may free ho kayo. Dati po walang free, discounted lang po yung package ng atin hong mga protocol, no? Yung high dose vitamin C, di ho ba in-extend po natin. So yung mga hindi ho naka-avail niyan, prepaid na po kayo para hindi na kayo mapagsarahan ng promo. Ang high dose vitamin C ho, pagka ho given in high dose which is 10,000 to 25,000 milligrams, nagkakaroon ho yan ng antimicrobial effect and also anti-cancer effect. And ang high dose vitamin C po ay nakakapagpaputi, nakakapagpaganda, nakakapino ho ng pores at nakalalakas. And actually ho, kung lahat ho ng protocol namin gagawin ninyo from detox to blood cleansing, high dose vitamin C, laser, ozone, ultraviolet, kayo ho'y gaganda, magbo-bloom, and you will look younger the healthy way po. Nang malakas kayo, na wala tayong artificial na ginawa sa labas ng inyong katawan, no? So, hindi ho kayo nilipo, hindi kayo binotox and others, but it is natural benefit nung ating mga protocol because we are the only one that is from the inside out. Kung gusto niyo hong gumanda ng natural, it is from the inside out, no? So, ibig sabihin ho, gumanda yung function ng katawan ninyo inside, kaya ho may glow kayo outside. Pero kung ang ipinapasok niyo ho sa katawan ninyo is something that is bad, makikita niyo ho, ayun, manghihina kayo, tatanda kayo, you will look older, no, and haggard, no? So hindi po ganoon. Lahat po na nagpapagamot sa amin talaga hong nagbo-bloom at saka may glow, no? Ayun nga ho, no? So ano ba ang benefit? Bakit lagi kong sinasabing mag-detox, mag-blood cleansing, mag-vector scan?
Detox and blood cleansing, ideally, dapat to every 3 months para na hong change oil natin yan sa sarili. Kung ang sasakyan ho, hindi ho 24/7 umaandar, may pahinga ho yan. But pag hindi nyo ho yan change oil, ideally every 3 months kakatok po ang makina niyan. Now, ang atin hong katawan 24/7 kahit ho tayo natutulog, gumagana ho yan, nagfa-function yan. Now, what will happen kung nag-iedad ka? Hindi ho natin nililinis yung basic organ natin that is important. O of course, ang resulta ho, magkakasakit tayo. Isa ho sa pinaka-root cause ng halos lahat ng mga sakit. And ano ho ba yung mga common sakit? High blood, diabetes, mataas na cholesterol, triglyceride, mataas na uric acid. So, diabetes, no? So, yan po lahat ay nakasalalay sa maruming liver at gallbladder. So, ang pasimula ho kasi niyan, pag marumi na ang atay, so magkakaroon ho kayo ng fatty liver. But, hindi ho pag sinabing fatty liver, fats lang. Puno na ho, congested na ng bato, stones, ang loob ho ng liver ninyo. Kaya ho, apaw na doon, siksika na, malalaglag na ho sa abdo at magiging gallstone. But it is the same stone na galing sa atay. Pag nasa atay pa ho yan, ang tawag natin dyan, intrahepatic stone. Dahil siksikan na ho, malalaglag sa abdo, now we call it gallstone. Kaya ho ang fatty liver, pagka iinuman nyo lang ho yan ng mga sustansya sa atay, hindi ho siya effective. Why? Wala hong place to put on yung supplementation ninyo. Kailangan ho, i-unload ninyo yung liver and gallbladder with all those intrahepatic and gallstone. And that is the time wherein you drink supplementation for the liver for 3 to 4 months. Kasi ho, samantalahin ang liver ho ay may cell repair. Yan ho ang isang organ na may capacity to do cell repair. Unlike the heart, which is a walking pneumonia, pag nakatawid ho yung mikrobyo from lungs to heart, irreversible po. Pag sira na ho ang puso, sira na. No? Kaya kadalasan ho, namamatay ang pasyente pagka it is already too late. Now, ang liver ho, which is the root cause of almost all diseases, yun ho ang kagandahan, may chance pa po hanggang hindi pa ho nauuwi sa cirrhosis at liver failure, may chance pa po tayong i-reverse. And the best way to reverse the liver is detoxification ho or cleansing plus nourishing supplementation, no? Kaya ho yung halimbawa, yung mga sakit na binanggit natin, high blood, diabetes, and others, pagka ho hindi na-address yan, kasi nga ho walang detox na ginagawa, di ho ba band-aid treatment lifetime na naka-maintenance? Kasi ho yung root cause, hindi ho na-address. So habang buhay kang iinom ng gamot sa high blood, diabetes, cholesterol. Once you stop it, balik uli. High blood ka pa rin, diabetic ka pa rin, tataas pa rin ang cholesterol mo, uric acid mo, and others. Hindi ho natin matatawag na cure. Ang ino-offer po namin sa inyong treatment is the word cure. Kung susundin niyo ho lahat ng aming advice, protocol for the health, ayun ho, hahaba pa ho ang buhay ninyo. So sa detox po, ang ginagawa ho dyan, nililinis yung pinaka-basic organs, which is the colon, liver, and gallbladder. Also the kidney. Plus, tinatanggal ho lahat ng mikrobyo and kasama ho ang parasite and lahat po ng chemicals na naipon nyo ho since birth. Ideally ho, every 3 months yan kasi hindi naman ho magic yan na sa isang detox lahat ho ng dumi ninyo sa katawan tanggal lahat. At saka, along the way, narurumihan pa rin ho tayo. Kaya, para nga hong change oil sa sasakyan, ideally every 3 months. Now, yung vector scan ho, kailangan, bakit? Kahit twice a year man lamang ho. Para yung mga sakit ho na upcoming pa lang, hindi nyo alam na meron kayong ganun, mai-stop ho natin tulad ng bara sa puso. Hindi nyo alam, inom lang kayo inom ng gamot sa high blood, yung pala, ang dami na hong bara. So hindi na ho kayo ma-stroke and ma-heart attack, yung lahi ho ng cancer. So natatakot kayo, baka kayo rin magkaka-cancer. Makikita na ho natin yun sa vector scan. It catches the body before the onset of diseases. Lahat ho ng mikrobyo, chemical allergens, mapipick up ho ng vector scan. More than 90% po ang accuracy niyan. Wala hong radiation and also hindi ho subjective ang result. So hindi ho tao
hindi ho opinion ng tao na nagbabasa ang lalabas. Kung hindi ho, yung machine po mismo, depende ho sa frequency na na-pick up niya sa katawan ng pasyente. Yun ho ang ilalabas niyang resulta. So, hindi ko ho opinion yung lalabas na resulta sa inyo. No? Okay? Yung ating high-dose vitamin C po, ayan, hindi lamang ho bacteria, kundi pati virus, fungus, protozoans, and exoparasite, napapatay niya, nagkakaroon ho ng anti-cancer effect, and also yung mga nakakimo, radiation, no? Pwede nyo hong i-high dose vitamin C yung sarili ninyo to alleviate symptoms like pagsusuka, paghihina, paglagas ng buhok. Ginagamit na ho ito sa US, in the hospitals, nakagaganda ho ito, nakalalakas, nakakaputi, nakakapino ng skin. So, gaganda ho kayo at lalakas from the inside out. So, makiagaw na po sa pagpapalista. Libre ho ang check-up until March 31, Easter Sunday. And yung atin pong anti-aging soap and whitening soap, very effective po. Makiagaw na po kayo bago pa ho kayo maubusan ng stocks. No? Sa simula ho, isa lang. Later on ho, ang order 5 na, 4 na. Kasi buong pamilya na ho ang gumagamit. And may mga nagre-reorder na po. Ibig sabihin, nagustuhan nila talaga. No? Siyempre ho, anti-aging, nakakabanat, nakakalift ng skin. Of course, you will look younger. And whitening, effective ho talaga. Kahit ho hindi nyo ibabad yung skin ninyo, hindi ho siya nakaka-dry ng skin. Kumpara nyo ho yung kabila nyong braso, talaga hong mas maputi compared to the other. No? And ang maputi ho, sabi ko sa inyo, lagi hong lamang yan compare sa may mga darker complexion. Kaya ho, plus point na ho yan sa inyo. Kaya marami ho ang talaga hong nagpapaka-vain sa pagpapaputi. Okay, so ang tatalakayin ho natin sa hapong ito ay tungkol po sa Ascaris. Ano ho ba ang Ascaris? Complete name niya ho is Ascaris lumbricoides. Ito ho ay species ng roundworm. Pasintabi ho sa nagmimerienda, ito ho ay isang klase ng roundworm na bulati na nakaka-infect ho sa human. Isa ho ito sa pinaka-most common human parasite. So, yung mga limbawa ho, pinurgan nyo yung anak nyo, no? Pagka ho may lumabas na parang spaghetti, yun po si Ascaris. Yan ho ang pinaka-common na kukuha natin sa pagtatapak, nail biting, no? Pagkain ng mga hilaw na gulay, hilaw na pagkain, maruming kamay, basta ho galing sa soil, sigurado ho may Ascaris. Kaya yung mga bata hong malalaki ang tiyan, sigurado ho 100% may Ascaris yan. Mga nakatapak sa lupa, humahawak ng lupa, ayan po, no? Ang mode of transmission dito is ingestion, nakakain ho yung contaminated food or water containing the eggs of the parasite. Ang mga risk factor ho, so syempre ho yung mga may poor sanitation, yung merong lack of access sa malinis na tubig and proper sanitation facilities. Siyempre ho, mas increase ang risk na sila'y maka-ingest ng Ascaris eggs. Take note na kakain ho natin o ang naipapasa sa atin, hindi ho yung adult parasite, kundi itlog. Lahat ho ng bulati ganun. Hindi nyo makikita yung actual parasite. Doon ho yan nagha-hatch inside our body. Pero ang nata-transfer ho from one person to other is the eggs. Now, ba't hindi mo nakikita yung eggs? They are so tiny, microscopic lang ho ang size. Kaya ang danger ho sa parasitism is na-contaminate na kayo, araw-araw kayong nako-contaminate, hindi nyo po alam. And ang symptoms din po, hindi ho agad-agad na na-infect kayo ngayon, may symptoms kayo, hindi ho. Kasi nga ho, they are parasite. When you say parasite, gusto ho nila makitira sa atin at makikain. So, kaya hindi ka ho niya agad-agad bibigyan ng sakit. Pag sobrang dami na ho nila, they will multiply inside your body, no? And also, ayan, galing ho sa contaminate water and soil. And overcrowding sa mga lugar hong densely populated. Overcrowded household, yung spread ho ng Ascaris infection, mas mabilis so, fecal oral. And yung may mga low socioeconomic status, living in poverty, so yan po kasi wala silang access sa malinis na tubig. Kung ano lang ho yung tubig sa gripo o di kaya ho yung mga probinsya yung nakadibomba lang po. Tapos doon na sila kumukuha ng inumin. More prevalent ho ito sa regions na merong warm and humid climates.
ang eggs ho ng parasite can survive longer in the environment pagka ho humid and warm. Siyempre ho, yung mga nagtatanim, yung mga farmer or working with sewage. Siyempre ho, yung klase ng trabahong ganyan wherein they are exposed to the soil and mga dumi, fecal matter, ayan po, sila ho, siyempre mas exposed sa eggs ng Ascaris. Nakakasiksik ho dyan ang eggs ng parasite. Hindi nyo ho makikita ng mata. Sa edad ho, syempre ho, yung mga children, mas susceptible ho yan sa Ascaris infection. Syempre, yung tendency ho to play in contaminated environments, and ayun nga ho, kahit ano hinahawakan niya, tas hahawak ho ng pagkain. Tas yung kamay isusubo ho sa bibig. Malnutrition. Usually ho, nagkukulang sa vitamin A. Pagka severe ho ang Ascaris infection and complication. Symptoms, syempre ho abdominal pain and discomfort sa abdominal region. Sa tiyan ho, sumasakit. Especially ho, kung masyado hong marami, wherein yung worm ho nag-cause ng blockage, bumara ho, and causes inflammation in the intestines. Meron ho mga kasong bolus o parasite, yung para ho sila naka-form na ng ball, kasi marami nga ho. Tsaka ho yan, pag inilabas ng pasyente, para hong may sapot, no? Pag nailabas ho nila yung sapot yun, sasabihin ho nila sa'yo na yung inilabas ho nila sa CRA, very foul smelling, para hong bulok na imbornal. Yung hong word na yan na bulok na imbornal, iba-ibang pasyente ho, lumabas sa bibig nila yan. Hindi ho magkakakilala, iba-ibang panahon. Pinercast nyo ho yung ibig sabihin na pinatunog ninyo yung tiyan, no? Ang tunog ho is bloated. So kaya nga ho, sabi ko sa inyo, yung may gallstone, ang symptoms ho kasi after eating, para kang punong-pundo, parang tambol ang tunog ng tiyan mo, which is bloated. Ang may parasitism ho, ganun din. Burp ng burp, fart ng fart ho yan, kasi maraming air and bloated. Maraming alagang parasite, and ang tao hong may gallstone, pareho hong bloated yan. And ayun, sometimes so may worm nakasama sa stool or vomitus. So hindi lang ho sa pupo, pwede ho itong, pag nabubulabughas sila at marami, pwede ho itong lumabas sa mouth. Kaya ho yung pagpupurga sa bata, wag ho kayong basta-bastang kayo lang ang magpupurga. Kailangan ho may guidance pa rin ng doktor. Kasi ho yung available sa drugstore, hindi ho talaga siya pamatay. Para kung lalasingin nyo lang yung worm, kaya magiging erratic ho sila. Ayan, gusto ho nilang lumabas sa kahit na anong opening, which is the mouth and the anus. So, kaya ho nung time namin, 3 days so pinaiinom muna namin ng something like antihistamine, like Benadryl, para ho aantukin yung pasyente, aantukin din ho at manghihina yung mga parasite, then saka ka magpapainom ng antibulate, para ho hindi maging erratic. Kasi ho, pwedeng ikamatay ng pasyente yung, halimbawa, papasok sa tenga, papasok sa bibig, no? So, pasensya na ho kayo sa ating topic, but baka kasi ho hindi nyo alam na may mga ganyan hong pangyayari. Kaya hindi ho pwede yung mga malalaki ang tiyan na bata, basta mo paiinumin ng pampurga, delikado po, no? And the mother of parasite, hindi ho na-address kasi hindi nga ho alam na there is parasitism behind all diseases. And specifically, itong tatlong sakit na to is what? Ascaris lumbricoides. Klase ho ng roundworm na isa ho sa pinaka-common. Magtapak ka lang, humawa ka lang ng lupa, papasukan ka ho ng itlog ng bulating ito. No? So, ayan po. Pwede naman ho natin itong ma-address. Sabi ko nga sa inyo, if ideally you will do detoxification and blood cleansing program, yung detox ho, makakapatay sa mother parasite sa GI tract, and the blood cleansing will kill the eggs of Ascaris and other parasites all over the body. So, Ivy? Para doon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dok, tanong ni 5737, palagi pong mahapdi ang sikmura ko kahit po kakakain ko lang, yan ang problema ko. Kung ano ang gamot lahat man po na bawal, hindi ko kinakain at ininom. Ilang taon na po
sakit ko. Pag ma-hospital po ako, sinasabi ng mga doctor, ulcer daw. Okay, so ganito po So kung talagang ulcer yan, dapat tindas ho kayo sa H. pylori kasi iba na nga ho ang pag-aaral ngayon. Hindi lang ho pag-inom ng gamot sa ulcer at pag-iwas doon sa mga nakakasama sa ulcer, but kailangan nyo ho na patayin yung H. pylori, Helicobacter pylori. So ngayon ho ang ulcer may bacteria na rin hong nagkokos noon, no? Pangalawa ho, pagka ho hindi kayo gumagaling, baka ho hindi siya ulcer, no? Posible ho kasing itong kadidiscuss lang natin, which is parasitism, specifically Ascaris. Posible hong bulati, no? Ganun ho kasi ang may parasite. So pagkatapos na ho sa pag-inom ng anti-ulcer, babalik ho siya, sasakit na naman. Why? Kasi ho nakasak ho ang scolex nila or head sa lining ho ng ating intestines. So kaya ho nasusugat. Kaya pag tanggal ng gamot sa ulcer, ayun ho, meron na naman ho kasi yung parasitism ho na nakasak sa lining ng ating GI tract, ando doon pa rin. Bumibitiw lang ho sila at hindi sila nakakagat sa lining ng ating intestine kapag ho full moon. So, maingay naman ho ang tiyan ninyo pag full moon kasi ho, erratic sila and they are busy doing procreation. Kaya ho, ang loaded ng parasite, ayan ho, palaging pabalik-balik ang pagsakit ng tiyan or pabalik-balik hong nagkakaroon ng ulcer. No? So, mas maganda ho, magpalista kayo sa clinic, magpa-vector scan ho kayo kasi makikita natin if it is really H. pylori or what? Parasitism. So, para hindi ho hula-hulaan. May machine ho tayo who can detect para ho yung gamutan sakto. So, walang tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo magpapa-check up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street, and everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ay, yung mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ho ma-auscultate namin ang likod ninyo, maagapan ho if meron ho kayong walking pneumonia. So, andyan lang ho sa paligid yan, naghihintay po, lalo na ho sa elderly at mga diabetic patient para ho maka-infect. And wala nga ho kasing simptomas, kaya hindi ho nagpapacheck up ang pasyente. Yun ho pala minsan, ilang buwan na ho may alagang walking pneumonia sa lungs. And sometimes, ang first visit ho nila sa emergency room is already too late kasi bagsak na ho ang oxygen and hirap na hong huminga. Nagagamot naman ho yan, basta ho maaagapan. Paano nga ho maaagapan kung di kayo nagpapacheck up? Basta ho elderly, tandaan nyo, kailangan nyo magpa-check up, and also diabetic patient. And actually kahit hindi pa ho elderly, basta older adults na ho kayo, wala hong pinipili si walking pneumonia, no? And sabayan nyo na ho ng pagpa-vector scan, detoxification and blood cleansing program, kasi yan hong dalawang procedure na yan na mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. At samantalihin nyo ho na amin pong ibinalik ang free check-up, so wala hong bayad ang konsulta. Binalik din ho ang free urine and sugar testing, pati ho ang free colon cleansing if you have some referral. But only for a short period of time, hanggang March 31 lang po, Easter Sunday, no? Samantalahin niyo ho na may mga bakasyon ho kayo itong mahal na araw, kami ho ay open, no? So, hindi ho nagsasara kasi may mga pasyente ho kaming naka-antibiotic because of walking pneumonia, no? And also, yung atin hong promo package, buy 2 detox, and you will get free 1-day blood cleansing or vector scan. Or if you buy detox and blood cleansing, yung vector scan nyo will be free. And ang atin hong high-dose vitamin C, of course, is extended. Discounted pa rin ho siya. Pwede nyo siyang i-prepaid
wala akong expiration kung kailan nyo gustong gamitin, and this is transferable. Pwede nyong pangregalo sa mga mahal nyo sa buhay. At ayan po, magpalista na ho, for free check-up. Limited lamang ho ang slot namin kasi per day, and ilang araw lang po ito. And ang atin hong anti-aging and whitening soap, makiagaw na rin ho kayo. Very effective po yan habang may stock po tayo, no? And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lang mga Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. And pagka ho lahat ng aming protocol ay ginagawa ninyo, no? So kayo po ay gaganda at lalakas from the inside out. Ivy? Please like us on Facebook. Ang account po natin, Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim, ako po si Ivy at Sumayin Niyong Katotohanan. Salamat po.